Giant flowers ba ang hanap mo? O itong para sa'yo, may roses, may carnation, may dahlia, at marami pang iba. Ang likod sa giant flowers na yan, si Janelyn Mongcal ng Pampanga. Dating teacher si Janelyn, pero dahil nagkaroon ng sakit na cancer ang mami niya, gumawa siya ng paraan para magkaroon ng extra income. Ang solusyon ni Janelyn, ang paggawa ng giant flowers. Dahil first love niya naman ang arts and crafts, hindi siya nahirapan sa pagsisimula ng kanyang negosyo. Pero after a month, pumanaw na rin ang kanyang mommy. Hindi na rin ito nakita ang kanyang first product. Pero para kay Janelyn, mas malaki pa sa giant flowers ang pagmamahal niya sa kanyang mommy. Sa ngayon, successful na ang giant flower business niya. Patok na patok sa events, sa malls, at kahit sa hotels. Curious ba kayo kung paano gawin ang magaganda at makukulay na giant flowers? I-add to art na yan! Para turuan po tayo kung paano gumawa ng mga giant flowers na katulad dito. Kasama po natin si Janelyn Mongcal, isang artist. Welcome to Kada Umaga, Janelyn. How are you? Ang ganda naman ng mga flowers mo. Alam mo dati nakakita na kami ng mga giant flowers. Pero ngayon lang kami nakakita na may ilaw at gumagalaw pa. Paano mo naisip na gawin ang mga giant flowers na ito? Well, actually, looking back po, marami na din pong iba na parang nag-start na into that craft. Like, yung materials po nila, papers, foam, or plastics. But I decided po na siguro mas maganda if gagawin ko lahat na gawa sa tela. Kasi as an artist po, I design all the patterns. So, ako po lahat mag-iisip ng patterns. Ako yung mag-create from scratch. So, I think kaya ko po siyang gawin na simulan from scratch, kahit anong flower, into fabric lahat. Pero alam ko na bukod sa pagiging artist, ikaw ay talagang teacher by profession. Okay. So, paano mo natutunan yung art of making giant flowers? At first po, when I was in college po kasi up to nag-graduate na po, mahilig na po talaga ako sa art. So, yung talagang forte ko po noon is sculpture. Sculpture, tapos painting. Ayun. And then, crafts po, parang side ano ko lang siya. Pero I'm more into crafts po talaga, aside sa sculpture tsaka ano. Oo. So, nagtuturo ka dati, sabi mo from grade school to high school, hindi mo na pinagpatuloy. Opo, hindi na po natuloy since nung nagkasakit po yung mom ko. So I have to make other plans po kung paano kikita at home. So I decided po na maggawa ng something para I can sell it at home na lang po para makatulong sa medical expense ng mom ko po. Oo. Nabalitaan nga namin na 1 month after you started this business, pumanaw na si Mommy. So, meron ba siyang mga, when she saw, nakita na ba niya yung mga ito bago siya na maalam? Opo, yung first flower that I designed po, pinakita ko po sa kanya. Tapos, that time po kasi medyo nakakapagsalita pa po siya, ganon. Kaso, nung hindi ko pa po natapos yung first set. So, hindi ko na nakuwang natapos, hindi na po niya nakita yung kabuuan. So, ayun po. We're so sorry to hear about your loss, Janelyn. Pero, paano mo na pakilala ang mga creations mo sa ating mga kada? Ayun po, in my lucky year naman po yung first start, agad po siya nag-boom and agad siya nakilala ng tao. Even though meron po mga ibang gumagawa talaga ng mga giant flower, I think yung pong naging niche ko is yung talaga yung mga design po. Bukod sa design kasi is, as an artist po kasi you have to know how to praise or how to price yung magawa niyo po. Oo and nga. especially kung paano niyo po siya makikita Kasi ikaw as an artist, you have to value first your creation before you can put it value in the market. Oo. So, saan to? Sa online? Opo, online. Online as freelance platforms artist po. Mo siya pinakilala. Yes po. At ito,
Anong material ba tong ginagamit mo? Fabric po, to make it organza, chiffon, iba-iba po, depende sa, basta lahat tela po. Oo, parang yung mga ginagawang mga gowns, Gowns, no? oo. Kasi ano siya, no, very delicate. So, kung gaano po katagal maglalas yung mga damit, mga gown, ganun din po katagal yung mga Oo flowers. nga. Actually, mas okay nga siya, mas lasting. Opo. Mas maganda rin ang itsura kaysa naman kung Oo. plastic ito. Opo, papers. Or paper. At how does it start? Bilang So, artist, how do you begin to create one of these giant flowers? Okay, most of the beginners po kasi, they start first at visualizing or sometimes, nanonood po sila ng mga YouTube tutorials. Pero likewise po, pag artist ka kasi, you have to visualize muna on your own creation. So mag-sketch ka. After that, mag-create ka po from scratch. For example, this one, it is a mini version. So halimbawa, gagawa po ako ng petal from here. So, ayan. So, nakatupi na po siya para pantay na siya pagkakinat ko po. So, pagkakinat ko siya, dalawa na siya agad. Oo. So, Uniform. mag-start, yes po, uniform po yung sukat niya. Or sometimes, I need to use mga measurement po, like meter stick kapag mas malalaki. Kasi, we create bigger versions po talaga. Like, life size po, sobrang lalaki. Ang hirap nun! Which is madalas po sa mga ceiling sila inilalagay. Ceilings Apo, of ceilings. events places. Yes po. So, saan na nagamit ang iyong mga giant flowers? Mga like hotels, Wow! restaurants, Oo. events, wedding, birthdays. Ayun po. Wow! Ano ang challenge? Kapag gumagawa ka ng mga bulaklak na ganitong kalalaki, mas malaki pa sa'yo. Yung challenge po kasi is you have to be patient po in making the detail each by each kasi lahat po may process, handmade. Oo. So wala pong dadaan sa machine, lahat cut ng wire, aluminum, tela, lahat po handmade talaga. Oo. At sa ngayon, meron ka na bang factory? Small group of friends po and family, support of the family. Although nakakapag-produce na rin po kami ng medyo marami kasi with the help of all the people. Oo, syempre kapag events, talagang malaki-laking Opo, order marami yan. po. O, isa-isahin nga natin at balita ko. Very unique ang each of these giant flowers. Katulad nito, Jeneline, what kind of flower? Mahilig ka ba na talaga sa mga bulaklak? Yes Are you po. well-versed? This is a... Camellia po. Camellia. So, minsan ba nire-research mo rin sa, halimbawa sa internet kung anong itsura ng mga... Opo, kasi ang tinatarget ko po, since dito sa Pilipinas, kaunti po yung flowers natin, so wala tayong masyadong like yung mga exotic flowers na tumutubo overseas. So yun, I have to do research pa po. Tapos, sa Tagalan na rin po, natatandaan ko na din po yung names nila. Oo. yung Camellia, names. where is this usually found? Usually sa US din po Sa US. Pero meron din po tayong native kasi iba-iba yung variety nila. Paano mo to pinapagalaw? Parang engineering na to eh, hindi na to art. Diba? Opo, usually ito po. Sino nakapag-isip na ipamove mo siya? Ako din po. Ikaw rin. Opo. Ang galing, nilagyan mo ng ilaw, tapos pinagalaw mo siya. Sino tumulong sa'yo to make that into a Yung reality? mga brothers ko po, yung Ay, mga ang friends ko, galing. yung mga kapatid po. Ayun. So parang Supportive. family Opo. effort na rin Opo. siya. Okay, moving on. Ito naman, Rose po. This is this the is a most common rose. for rose. Okay. Dito naman, Peony po. Chinese peonies. peony. Oh, I love peonies. Ang ganda. At ito naman, Same po, same variety. peony Different pero color, blue opo. lang. This Dahlia is po. This is a dahlia. This one. Ito, peony din po siya pero a different variety. Different Oo. variation po. O, diba? Rose white. Gusto nyong magpabongga sa mga nililigawan nyo? O, eto na. Wala na silang mahihirit pa. Ganong katagal gumawa ng isang ganito, Jeneline, na gumagalaw, may ilaw? Well, nagba-vary po siya, depende sa expertise ng person. So, kung beginner po siya, magre-range siya into 1 to 2 hours or more. Pero kapag expert na po, like yung kami na po yung gagawa, siguro ang isang piraso from scratch to finish po, magre-range na lang siya ng 10 to 15 minutes po. Wow! Super expert. Nasanay po sila kasi Patingin nga ng mga kamay, baka... makalyo na po. Makalyo na. Oo. Magkano naman, Jeneline? Halimbawa,
something like this na gumagalaw, tapos may light. This is tulips po. Ayan. Ay, ang ganda! Tulip! How much is something like Kapag this? yung mga moving po kasi namin, they're not yet for sale kasi nga po, medyo expensive talaga yung machine. Oo. Pero kung ibebenta po siguro siya, mag-range around 15 to 20, depende po sa design. Mas higher. Okay. Each. Kayang-kaya ni Amiga yan. Ah, ni Tommy pala. Tommy, sa birthday ni Amiga, Kaya, Jeneline, saan ba mahahanap ang iyong shop? Imbitahan mo ang ating mga kada na bisitahin yan. Ayan po. So, thank you so much po sa pag-imbita sa amin dito. So, mahanap po kami sa aming mga Facebook page, YouTube channel po, JRM Arts and Crafts. So, parehas lang po sila. JRM Arts and Crafts. At sa mga kada naman natin na hanggang ngayon, nag-aalangan pa rin kung uumpisa na ba ang kanilang arts and crafts business. Ano masasabi mo sa kanila? For those po na gustong mag-umpisa, ang arts po kasi hindi siya madali, especially coming from the viewpoint of people when it comes to artists tsaka mga crafter na hindi sila kumikita or hindi sila ganun ka bilis kumita. Pero I think pag tsatsagaan mo lang yan, if you really love what you do in any path, I think you will be successful po. Yun. Para sa mga kada natin gusto mga events planners, Yes po. Party planners, wedding planners, kung gusto nyong bonggacious ang inyong mga event, ayan, you contact JRM Arts and Crafts. Proudly, Pampanga, May! Afam din pala to si Jeneline. Afampangan. At dahil sa... Afampangan na maitim. At dahil shinare mo sa amin ang iyong talent at galing, Jeneline, meron kaming gift naman sa'yo mula sa Miniso. Miniso naman ang gumawa nito. Maraming salamat, Jeneline, and we wish you well. Sana ay mas lalo pang lumago ang iyong negosyo. Thank you po, sana po. Oo, at makilala pa ng buong mundo. Hopefully po. Oo. Thank you po. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!